Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman, kamustahin natin si Magnus. Di nakalaro na siya sa World Blitz. Tapos na po ang 13 rounds. Ang tanong, nakapasok kaya siya sa top 8 na kukunin para maglalaban-laban sa quarterfinal round bukas? Ayan, okay. At pumili tayo ng kanyang best game na talagang nahirapan siya. Crucial game talaga na ito yung turning point kung makakapasok ba siya sa top 8 or alanganin. Pag-aralan natin. White dito si Magnus kay American Sam Sevian nag E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5 this time. Itong mga nakaraan sa rapid, puro Gyocopiano. So binalik ni Magnus ang classical Ruy Lopez. Pero kumapture sa E4, aba, matapang itong si Sebian ha. D4, B5, Bishop B3, at nagdi-D5 talaga yan kasi po kung kakapture ang black, madidelikado ang black, mapipin yung knight. Kaya nagdi-D5, binabalik yung pawn sa E5, at nag-Bishop E6 para depensahan ang D5, nag-Queen E2, Bishop E7, Rook T1, pressure sa D5, nag-castling, C3, F5, ayan, lubos-lubos dito ni Sebian na patatagin ang kaniyang knight sa E4, pero inenpasan capture. So bookline pa rin po hanggang bookline pa rin. Kala ko novelty na eh. Bishop takes, Knight BD2, Knight C5, Bishop C2. Okay, Rook E8. Ayan, pressure sa Queen. Knight B3, haba ng linya, bookline pa rin. At nag-Bishop F7. Yan ang new move dito ni Sebian. Dahil ang old line ay Bishop F5. Ayun, para atakihin ang Reyna. Okay. Pero dito tayo ngayon sa new idea. Bishop F7 at nag-Bishop E3 develops. Hanggang lang sa threat. Knight A4. Okay, tineret ang pawn. Queen D3. Salbahiski. Ayun Merong kagad salbahiski idea. Pero sinalubong ng Bishop and Queen D2, Bishop F7. Aba, ayaw magpalinlang dito ni Sebian. Ang galing Genius talaga tong si Magnus eh. Tingnan nyo balik ko lang. Pinurovoke talaga ni Magnus na salubungin ng Bishop. Di ba? Queen D2. Bakit inayawan ni Sebian ng exchange? Kasi pag kinapture yan po ang simula ng kalbaryo ng D5 pawn. Hihina yung D5 pawn eh. Pag na-eliminate or nawala ang light square bishop eh. Galing Alam ni Magnus kung ano yung ipapalit na pyesa para pahinain ang position ng kaniyang kalaban. Kaya bumalik si Sebian, Bishop F7, focus lang sa D5 at nag-Knight D4, challenge sa Knight. Knight takes D4, C takes D4, at nag-Knight B6, lipat ng ruta sa kabila, papasok sa C4. So, dito po kaya hindi makapture-capture ito kasi mayroong Bishop takes. Paki-imagine po, and then may Queen takes Knight. Okay? So, nag-Knight B6, B3. Okay, syempre, para mapigilan. Queen D7, another bad move by Sevian. So, dapat daw po is Knight C8, maneuver, Knight D6, papunta sa E4. Yun, ang basa ko dito. Okay, Ganda. Pero nag-Queen D7, Knight E5, pasok, in-applyan na ng mga binibiling pang world champ, pang world number 1 idea. Ayan na. Capture, sacrifice pawn si Magnus, pero magbibigay naman po sa kanya ng iba yung buhay sa kanyang bishop pair. Grabe, Yan ang mga binibiling idea. So, Rook H5, nag-F3. Ayan, ang gusto ni Magnus, nakikita ko dito, gusto niyang timingan to play G4 at maatake ang tore, ma-misplace, pero hindi nagustuhan ng computer. Dapat daw po is Queen F4. Yan ang accurate. Medyo malalim basahin. Hindi ko rin maabot. Siguro G4 din ang idea ang paparating. So Queen F4 lang pinadaan. So ganun Yun, nga Okay, balik tayo. Nag-F3, Bishop G6. Ayun na. Accurate move dito is Queen to D6 para ma-prevent yung Queen F4. At the same time, may tempo threat sa Pawn H2. Yan. Pero, nag-Bishop G6,
Rook A C1, develop. Rook E8, pasok ang isang tore sa eksena, nag G4 na. Hindi talaga tipo ng computer yung idea na yan, ano? Kasi ito pong G4, yes, makaka-atake nga sa tore, pero nako-compromise yung shield ng king. Baka ma-expose yan. So, accurate move dito is to take the bishop, capture, and rook E1. Ayan, simpleng buhay-buhay, kumbaga. Okay, positional advantage dito ang black. Ang white, sorry. So, balik tayo sa G4, nag-rook H6, rook E1, salubong, kinapture, capture muna doon, and queen takes C2. Ayun. So, paano ngayon yung C7? Knight A8. Grabe yung knight to. Para maipang-depensa lang sa C7. Pero, poor knight ang pagkakapwesto. Queen D2. Gusto ni Magnus dito ay sasalubungin ng Torres sa E-file. And may nakikita rin po kung mga Queen G5, threatening matchas, and to take the pawn, mga ganun-ganon. Pero, hindi tipo ng computer. Accurate daw is Queen to C5. Ayun, threat yung pawn sa T5. Okay, ayun. O, pero balik tayo sa Queen D2, nag-Rook E6. Siyempre, kailangan pigilan. And nag-Queen G5. Ayun na nga. Queen D7, dinipensahan. Teka muna, kung may mga check gulo-gulo sa ilalim, wala ba? Mag-King G2 lang. Or capture King G2. Yan. So, pero dito ay nagpaka-safety muna si Sevian to protect the G7. Ganun din ang D5. Nag-King F2. Islog muna. Grabe, patay talaga yung knight sa A8. Nag-C6. Ayan, para magkabuhay na. Gigisingin na po at makabalik sa eksena. Nag-H4. Naku, ito naman yung paggapang. Oh. Knight C7, H5, nag-H6, and nag-Queen D2. Ito nakikita kong next na basag dyan. Tapos Rook G1, ano? Knight E8. Buhay-buhay sa knight. Nag-Queen C2. Pupunta sa F5 ba? Queen F7. At nag-Queen F5. Ayun. So, ito na po, no? Nag-Knight D6. Grabe. Ito na naman ang pagkamamaw sa endgame. Pagpalagay ng capturing yan. So, saan pupunta ang tore? Ay, oo nga. Kung magro-rook D6 para masabing ma-maintain ang support sa C6, may bishop E5 pa. Bagsak talaga to. Oh, hindi pa tipo ng computer. King E2 nga lang ang gusto eh. Pero kung ako dito, gusto ko na to. Sabay capture yung pawn. Yan. Oh, pero nag-Knight D6. Kumbaga, sa isip ni Sebian, ikaw ang kumapture sa akin. Kinapture and King takes. Bakit binigay yun? May trap, may Knight E4 check, makukuha yung tore. So, hindi po libre yung pawn sa C6 ha. Hindi libre yan. Nag-King G3. Knight E8 and F4. Ayan na po. So, ito na naman tayo. Bilangan tayo ng pawns. 6 pawns dito kay Sevian and 5 pawns na lang dito kay Magnus. Pero siya pa yung may ganang parang gustong magpilit kahit 1 pawn down siya. Bishop versus Knight. Grabe to. Grabe talaga tong pagka-endgame na to. King E7, King F3, and nag-Rook E4. May tempo threat. Bishop B2, tago muna King D6. Ayan, kumbaga dito sa isip ni Sebian, okay, lamang akong isang pawn. Paano mo mababawi ngayon yan? Nag-G5 na dito at nag-C5. Ayun na, bad move si Sebian. So, dapat daw po is capturing na yan. Capture and Rook H4 immediately. Tapos mag-H6 daw, capture and G6. Tapos Rook H5. The idea is to play Rook G5. Rook G1. Check, King E3, and saka palang mag C5. So, kung mag-G7 pala dito, may D4 check. Okay. King D2, tapos Knight takes G7. Ayun. Equal. Pero, nako, annoying kasi one piece daw ng black. Annoying sa human side. So, balik tayo sa ginawa ni Sevian C5. Kaya niya pinush yan. Ang basa ko dito, para maramdaman niya yung lamang na niyang isang pawn. Diba? Lamang ng isang pawn eh. So, gamitin ng mga pawn moves para maramdaman mamaya mag C4 mga ganon. Pero nag bishop to E5 check, King C6 and capture, pasok sa panibagong dimension ng atake at nag C4 na po. Ayun. So para magka-pass pawn pero
considered blunderacious pala ang tira na yan. Dapat daw po is king d7, accurate move. Kapag nag-rook g6, rook e1. Nakakailang to, nakakailang. Parang mauubos ang pawns eh. May d4. Okay, pag ganoon, d3 yun ang accurate. Yung d po na magiging bayani dito para makagulo. Pero mahirap pong makita at ma-realize. Kaya nag c4 eh. Pero dito nag b4 naman si Magnus. Na-miss niya ang winning move na rook g6 check, king c5, rook takes. Baliwala pala yung mga, kasi may bishop nga naman eh, no? Di naman makapush d4, bitin ng tore. Oo nga, mas mabilis to. Rook e1 and rook e6. Ayun, matchas ang knight. Walang pupuntahan. Ayun ang winning shot. Pero hindi po nagawa yan ni Magnus. Nag b4 at nag king d7. Ayun, naka-good move. Nakailag sa check. Rook e1, good move. Rook takes. Rook h1. Yun lang. Inindang bigla. Dapat daw po is d4. Pag kinapture yan, rook d1. Ang lalim. Hindi makikita. Malabo. Sabay c3. Naku, yan pala mabilis. Pag kinapture nga pala may check. Etc. Pero equal ang evaluation by accurate moves. Pero rook h1 ginawa eh. 6 seconds na lang si Sebian eh. 38 pa kay Magnus. And the king e3. Accurate move is king g2. So king e3, rook h3 check, king e2, rook h2, king f3, c3. Ayan, pag kinapture may check doon. Rook h7 check, king e6, and check ulit, king d7, rook g6. Ayun, bababa. Kung sakaling mag-push. Ayaw talaga ni Magnus ang tabla, no? Walang pabalik-balik. Play on. Ang gandulo. Grabe, oh. Yan ang isang bagay na kinabibilib ko kay Magnus. Ayaw niya ng tabla. Matapang, buo loob talaga. Yun, oh. Grabe naman yan, oh. Grabing laban to. Lagi siyang 1 pawn down, pero siya pa nagpipilit. Rook g4. Pin, nag d3, capture, and nag a4. Ay, grabe na endgame man ng ganito. Ang lupit ng na-realize dito ni Magnus. Biriin nyo 3 pawns versus 4 pawns. Ang galing. Yung knight, hindi makapalag. King c6, wala na, bumigay na. Bumi. King e7 daw po accurate. Kaso nakakailang, parang makakapag-produce ng pass pawn dito teka lang Paano kung mag b5? Capture, king d8. May pangsalo doon. Okay, pagka gumano naman, capture dito, may bishop d4, king d6. Yung king di rin makakagalaw eh. So baliwala po yung essence ng pawn dyan at bishop. Dahil anytime pwedeng habulin at yung king hindi naman makagalaw dahil may binabantayang pawns. Grabe tong endgame na to na napaka-instructive na malalim. Pero dahil sa king c6, kaya ginawa po ni Sebian yan, ayaw niyang ipapush si Magnus. Parang sa isip niya mapigilan lahat. Pero ang di niya na-realize, pwede na palang mag f6. Takes. Yun ang masakit. Persadong capture mag f7 eh. Yun ang ayun, king d2, balik equalize ulit. Dapat daw po accurate move is bishop c3. Grabe, isang tira lang yun. Teka lang. King d2, anong diferensya nito? Ayun, grabe. Pang puzzle to, black to play and draw. C3 pala accurate dito, lalim. Persado, bishop, and king c4. Magkakaroon ng way para ma-activate ang king sa napakalapit na c4. Oo nga, no? B5 capture, A5 may B4 kasi. Grabe, pagka gumanon kasi ka-capturein na. So, binigay pong continuation is A5 and king B3. Grabe ito. Ganun, no? Ay, naku, may ganun palang idea ang paparating. So, sugswang. Pag umalis kasi ang bishop ka-capturein eh. So, B5 ang ginawa, capture, A6, B4, bishop E5, king A2, so magkiking B1 then C1, bishop F4, ayun, paghahanda, no?
So may B3 naman. A7, B2, Queen, and King B1. So magsi-C1 Queen. Magki-King takes D3, C1 Queen, and capture. Ang lalim ng pagka-equal. Nakita niyo yung sequence? Range and depth. Grabe. Ang layo. So, C3 lang pala, no? Pero, na-miss dito. Balik tayo. Panaginip lang yan. Ito po yung tunay na gising. King C6. Yun, para di maka-push B5. O, pero may ganun pala. Pero mahirap pa rin to, ha? Timing pa rin to. Ay, ayun ang idea. O nga, no? Di makagalaw pala. Naka-fix na. Ayun, gumanon na lang. Kasi kung aalis ang king, kakapturin na lang po na simple. A5, P5, ganon. King dito tempo, ganon. Check. Ganon. Ayun. So, na tempohan. Grabe. Nakita, imagine ni Magnus. What a great imagination in the end game. So, sugswang po ang block dito. Pag umalis ang king, kakapturin na yung pawn sa A5. At wala naman tulak ang pawn. So, grabe. Anip talaga. Ito na yata ang endgame of the 2024, ah. Ang galing, no? Galing. Napamiss ako sa endgame na to. Grabe, hindi madali ito eh. Pero, ito na po. So, na-overwhelm na naman si Coach sa galing ni Magnus sa endgame. So, ito po ang nakapasok sa top 8. Pinangunahan ni Nepo. Pangalawa si Magnus. Pasok. Fabiano Caruana, pangatlo. Wesley So, pang-apat. Pang-lima si Alireza Perusia. Hans Smoke Niman, ang saya ng mga nakapasok, ah. Ayos, ah. Daniel Dubov, nako, masaya rin panoorin ito. And the World Rapid Champion Volodar Murzin on top 8. So, yan po ang magbabakbakan sa quarter-final round. At nakaabang-abang ito. Parang ang sarap i-live to, mga kamatyas, ah. Mamayang alas 3 ng madaling araw ang live nito. Pero ano na to, isang pasada na lang to, quarterfinal, 8, matitira 4, matitira 2 for finals. Oh, mga kamatyas, paano kaya? I-live ko kaya to? Ang ganda nito, oh. Grabe yung mga mamaw na nakapasok, oh. The best ang line-up. Ang ganda. Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto uli kayo at na-update, na-inform. At nakaka-excite ang last day ng World Blitz Chess Championship. So abangan po natin mga kamatyas. Thank you so much. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. Kung kayo po meron pang mga gustong i-request ng mga interesting games dito na hindi ko pa nakikita, lapag nyo lang po sa comment section below. Bye!